Ayan, hallelujah. Ayan. So, isang magandang gabi po sa lahat or umaga, saan man tayo, ano. I believe dyan sa ibang bansa, sa US, hindi pa sukot, tomorrow pa yata sa kanila. So, ngayon, nasa isang bahagi tayo ng panahon kung saan tayo ay nakikibahagi dito sa pagdiriwang na ito, no, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapatid. At hindi na naman tayo yung nag-iisa. Kabilang lang tayo dun sa kakaunti dito sa Pilipinas na gumaganap nito. Pero I'm very sure hindi tayo yung nag-iisa na nakikibahagi sa ganitong gawain. At tayo ay siguro sa ngayon ay medyo nag-a-adjust pa dahil syempre yung iba sa atin first time marinig, first time na magkaroon ng ganitong aral. Pero tayo ngayon ay nandito ah, upang maging bahagi tayo ng gawain ito, mga kapatid. It's either, hindi naman ibig sabihin na ngayon mo lang ito gaganapin, ay perfect na kaagad. So, meron tayong mga imperfection. Kasi first of all, hindi naman tayo native na Israelita. No? At tinanggap natin ito, tayo nasa Pilipinas. Tayong mga Pilipino talaga, no, by native. Pero dahil naibugtong na nga tayo sa sambahayan ng Israel, ay we adapt itong mga bagay na ito. Hindi man perfect kasi yung perfect darating pa lang eh. Yung perfection darating pa lang to. At madami sa atin walang capacity at kapabilidad na mapangyari yung mga bagay na ito. Ah, pero yung perfection darating sa pagdating ni Yahushua. And doon tayo magkaroon ng chance na makakaroon tayo ng chance na makibahagi doon sa totoo talaga. I mean, doon sa tunay at perfectly no natin magagawa. So sa ngayon, kahit na hindi perfect, at least nakikita natin sa sarili natin yung bahagi natin sa celebration na ito at ah, marapat lamang sa mga sumusunod sa kasulatan. Ang sundin at makibahagi dun sa mga nakasulat, 'di ba? Kasi siyempre marami tayong mga sineselebrate sa mundo ito na obviously hindi naman nakasulat sa Biblia. Hindi naman nakasulat sa kasulatan. Pero ito, nakasulat na ito, bakit hindi natin ah, pwedeng gawin, no? Hindi naman masama, mga kapatid. At mamaya aralin natin kung ano yung Feast of Tabernacles na ito. So sa ngayon, hingin muna natin yung presensya ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah, Ama. Maraming salamat sa gabing ito na kami ay nagkatipon at bagamat nasa iba't ibang lugar, Ama, nakikita mo na kami nasa iisang spirito. Guide mo nga po kami sa lahat ng aming mga gagawin pa. Sa lahat ng aming mga pag-aaralan na maturuan mo kami, tulungan mo kami na magkaroon ng wisdom regarding dito. Wala kami kayang gawin kung wala kang kasama mo sa amin. Forgive us. Pamahan po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At inisiyan po ang mga puso at isipan. Bigyan mo nga po kami ng kapayapaan sa mga kalagitnaan. Paggawa namin ito ng matiwasay at ma-enjoy namin itong just the night sa pagkain, sa kung ano mga gagawin pa namin. Hallelujah. Salamat po at magkaroon kami ng desire na makibahagi sa ganitong mga gawain na ito, Ama. Dahil minsan lamang ito sa isang taon at ito ay pag-celebrate ng tabernacle na kung saan ikaw ay ibahagi sa amin, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak. Salamat po, Ama. Kami ay uh, niluluwalhati ka sa araw na ito at inaasahan namin naman na meron kang i-reveal sa bawat isa. Hallelujah. Salamat po. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw ang aming sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Yahushua, Mashiach. Amen. Ayan. Ayan, no? So tayo ay gaya nga ng sabi ko na
nung hindi pa tayo nakakakilala, ang dami natin mga sineselebrate. Yung mga sineselebrate natin ng mga ano, ng mga, ah, for example, no, ng yung Pasko, di ba? Valentine's Day, Easter, yung mga ganyan mga celebration, Halloween, lapit na. Yun ang ano, yun yung pinakamalapit, no, yung Halloween, di ba? Ang dami ng mga ano, lalabas na mga ano, na mga naka-costume, no? Pero hindi tayo nakikibahagi sa mga ganoon. Pero dito sa nakasulat, pag nababasa natin, no, mas bahagi tayo dahil ito ay salita mismo ng galing sa bibig ng ating Diyos. Sabi sa kanyang salita, di ba? Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa mga labi ng ating Diyos. Sa lahat ng kanyang mga sinalita. And so sa ngayon, aralin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng tabernakulo. Meron lang akong i-share. Screen para ano. Ayan. Actually, meron na akong notes na ganito kasi siguro mga ilang beses na rin namin itong nagawa. And salamat sa ating Diyos at nung last time, naganap namin to ng physical na meron talagang booth, meron talagang ah, tabernakulo tent. So we are expecting that next year bilang Panginoon. Bakit? So, sa ngayon, improvise muna tayo. Yung mga sinend nyo doon sa group, di ba? Parang dyan sa bahay, buha kayo ng parang booth. Yan, di ba? Ah, pero siyempre, bago natin to gawin, kailangan nating ma-explain ng maayos. Ano ba ibig sabihin? Kahit naman ano eh, by simple logic lang naman, no? Pag sinabing kubo, no? May version tayo niyan ng kubo, di ba? Dito sa Pilipinas, bahay kubo, di ba? Yung mga hindi permanente, kubol. Yan, kubol-kubol, no? O gaya nito nasa akong likuran, kubol yan, na pwedeng alisin. So, itong feast na to, mga ganyan yung mga ginagawa. Okay? So let us proceed. Ano ba yung ibig sabihin ng tabernacle? Tanggalin ko lang po. Ayan. Yung feast ng tabernacle, mga kapatid, ito ay ang panghuling feast sa pitong feast ng ating Diyos. Ano ba yung mga feast na yon? Yung Passover, Feast of Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, ah, Trumpet, Atonement, and lastly, itong Tabernacle, Feast of Tabernacle. Ayan. At sa Tagalog nito, sa ibang mga salin, gaya ng MBBTAG, ay tabernakulo yung tawag doon. Tabernacle, Tagalog na Tagalog, tabernakulo. And kung yung iba naguguluhan kasi mayroong pang-walo, no? Yung 8 day na tinatawag, Sabbath din kasi yun eh. Ika-8 araw. After ng 7 days na tabernacle na ito, ika-8 day, no? Ah, hindi yung kasama sa 7. Yun lang kasi yung pagtatapos ng mga feast. Yun na yung parang parang, di ba kapag ka last na may ceremony, pagkatapos na lahat, di ba? Ganun, ganun siya. Kaya siya mahalaga, 8 day na yun. So sa ngayon, dito muna tayo sa tabernacle. So sa tabernacle, meron tayong apat na sasagutin, no? Ano ba yung pista ng tabernacle? Kailan ba ito ginaganap at paano ito ganapin? At ano naman yung katagahan ito? So una, sagutan muna natin, no? Ano yung pista ng mga tabernakulo? Matatagpuan natin yan dito sa talata ng Deuteronomio 16 verse 13 to 16. Sahin natin. Sabi dito, iyong ipagdidiwang ng 7 araw ang kapistahan ng mga tabernakulo. Pagkatapos ng makamalig mo ang ani mula sa iyong giikan at iyong tisaan ng ubas. At ikaw ay magagalak sa iyong pagpipista. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, ikaw at ang alipin na lalaki at babae, at ang mga Levita.
at ang mga taga-ibang bayan, at ang mga ulila at ang mga babaeng bao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Itong araw na pinagdidiwang mo ang pista ng Panginoon mong Diyos sa dakong pipiliin ng Panginoon. Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong kinikita at sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, at ikaw ay lubos na magagalak. Maka-ikatlo sa isang taon ang iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. Huwag siya nangaharap na walang dala sa Panginoon. Matatagpuan din natin ito dito sa Leviticus 23, verse 34 to 36. Sabi dito, mga kapatid, iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin sa ikanabing-limang araw ng pitong buwan, ito ay kapistahan ng mga balag na pitong araw sa Panginoon. Balag, sabihin yung mga bahay, no? O mga ng banal na pagpupulong, kayo huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Yan. So very specific, no? Gawang paglilingkod. Di ba? O pangangamuhan. Pitong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong, at kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Siya ang pinakadakilang kapulungan, huwag, huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Yan. So dito may unang araw na na Sabat at kawalong araw na Sabat din. Gagawa ng mga paglilingkod. Ayan. So yung mga talatang binasa natin, ito ay makikita natin no, isang selebrasyon kung saan ah, according do sa mga binasa natin, magtatayo ng mga kubol. Very specific naman dito sa sa Deuteronomy, no? Ayan, no? Yan yung pagdidiwang pitong araw pistahan ng mga tabernakulo, no? So, ah in 7 days magtatayo ng ng tabernacle na yon. At syempre, 7 days kaya nandun yon para syempre doon magkaroon ng ng mga ah, magsilong doon o doon kumain, 'di ba? So yun yung usually ginagawa doon. Kung merong mga Bible study doon gagawin, mga 'di ba? Sabi dito kung saan ang unang araw ay ay Sabat o araw ng pamamahinga o yung paglilingkod, no, yung pangangamuhan, 'di ba? So bakit pangangamuhan, no? Kasi kasama yung mga mga alipin sa sa pagse-celebrate, 'di ba? Kasama yung mga aliping lalaki tsaka aliping babae kung dito. Ayan, no. Magagalak sa iyong pagpipista, ikaw at ang iyong anak na lalaki, mga anak, 'di ba? Mga alipin na lalaki at babae. So yung pati mga alipin, day off nila sa pangangamuhan sa iyo, parang ganoon, 'di ba? So, yung may dito, ah, yung may utos na ganito, syempre, yung may mga kakayahan na kumuha ng mga pangangamuhan. So, sila yung mga may kakayahan na gawin iyon. Sabi dito, kasama yung mga Levita, so, dalaman Levita sa atin, no, mga kapatid, mga taga-ibang bayan, yan, yung mga kahit kapatid natin, kapamilya natin, no, kasama yun. Pagdidiwang siya. Babaeng balo, mga ulila, mga nasa loob ng iyong pintuang daan. So, kung titingnan natin, feast talaga siya. Kasi, naka-experience na ba kayo ng pumunta sa fiesta? Oh. Diba, kahit nga sa araw ng 'di ba, ng Kapaskuhan, 'di ba, pag tayong mga Pilipino, ah, may handa tayo, tapos meron tayong kakilala, "Pasok ka muna dito, kain ka muna," 'no? So, yung mga gano'n, 'no? Mga ganoong ginagawa natin o namimigay tayo ng mga pagkain, tulong, no? Usually sa mga ganyan season, 'di ba, bumabait yung mga tao, 'di ba? Mga Pasko, 'di ba? Masyadong nagiging generous eh.
no? Daming mga doon yung mga kawang gawa doon na ginagawa, 'di ba? So tayo hindi bagamat hindi tayo nakikibahagi sa ganoon, ay kahit namang anong araw pwede tayo maging isang generous person. Lalo na sa mga high Sabbath, no? Kung may pagkakataon, pwede natin 'tong ganapin dito. At ito ay handog naman sa ating Panginoon. Tas yung katapusan din, which is yung ikawalong araw, high Sabbath din. Yung pista na 'to tinatawag ding ano sa Hebreo na Sukkot. Sukot mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng sukot? Kung titingnan natin dito sa Strong's sukot, ayan, ayan, basahin natin, no? Booth. Ano ba yung booth? Ano ibig sabihin niya, no? Sabi dito, the site where Jacob put up booths for his cattle and built a house for himself. So, yung booth, pwede daw yun yung booth na yung tinatawag na sabsaban. 'Di ba? Pwede rin yun, booth din tawag pala doon, yung mga sabsaban. Yung mga ano, yung mga bahay ng mga hayop, 'di ba? Booth din 'yon. At both stopping place, first stopping place of Israelite when they left Egypt, no? So syempre, ah yung umalis yung mga Israelita doon sa Ehipto, kailangan nila ng matutuluyan, 'di ba? So gumawa sila ng mga booth o tinatawag na mga tabernacles o mga kubo, kubo o kubol. Ayan. Hindi naman yung sinasabi dito. Ayan. Booth, ayan. Sukot, yan. So, yun ang ibig sabihin, no? So, in general terms or in general, meaning niya, pag sinabing sukot ay mga pansamantalang mga tahanan o pansamantalang mga struktura na ginagawa para tirahan. No, yun yung sukot. So, sa atin, ang alam natin na sukot is yung kubo, no? O sa ibang sa mga Israelita, ang tawag doon ay tabernacle. Diba? So yun, kaya Feast of Tabernacle, di ba? So dito, makikita din natin na ang mga tao sa Israel ay nagtatayo sila ng mga estruktura o bahay or tent at ginagawa nila ito, no, it's either sa labas ng bahay nila, di ba? Kasi syempre, ano naman yan tawag doon, normal naman sa kanila yun na may ganong feast sa Israel. Kaya sa panahon natin ngayon, no, na may ganong case sa Israel. So, ang ginagawa nila, sa labas ng bahay sila gumagawa. Or it's either sa isang lugar na na malaki o malawak. So, tatayuan nila ng mga kubo-kubo. Pero sa atin, sa ngayon, wala tayong ganon. Kasi dito sa atin kasi binibili lupa no? So, wala tayong sariling, gaya namin, wala naman kami sariling lupa. Pag ginawa namin yung sa labas, hindi siya tatanggalin ng 7 araw, ipapabarangay kami. Pagka nilagay namin sa labas yun, no? So parang hindi hindi pa sa atin hindi pa sa atin kasi ah culture sa atin sa ano kasi sa Israel culture nila yon kasama yun sa kanilang batas. So pwedeng gumawa sila ng ganun kahit magka-traffic, no? Okay lang, di ba? Pero kung mo naman, dumating yung araw, ipasa ng gobyerno, no, na may ganitong kapistahan, adi okay na lahat. Di ba? Pero we didn't expect that until dumating si Yahusha na talagang i-implement to ng ng lubusan. No? So yung pansamantalang tahanan, yung tawag sa Hebrew noon ay suka. Ganito, suka. Hindi yung maasim na suka. Ito yung suka, ang tawag diyan, ticket or booth. Yan. Ayan, booth, shelter. Usually, may mga ganyan pag may birthday. Okay, may di ba? May tawag doon. Yung ah di ba? May mga ganyan, may mga pa-boot yung mga ah yung barangay, may mga pa-boot sila, di ba? So yun. Ah
Yung iba, ganun yung ginagawa, yung booth na yun, tapos didesignan na lang yun ng mga kurti-kurtina para magmukha siya talagang bahay, no? Na ganoon. So, sa ngayon, nag-send kami ng picture, no, na yung booth na ginawa namin is dito lang sa loob. Para siyang, yung kumot, tas nilagyan lang ng parang magmukha siyang bahay, di ba? So, ma- ma-designan, gano'n, tas magsasalo-salo lang, gano'n. Kasi yun lang yung capacity sa ngayon, mga kapatid, na pwede natin magawa. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi natin magawa ng lubusan, hindi na natin gagawin, no? Ay, hindi gano'n ang mindset ng isang mananampalataya, 'di ba? Yung kahit yung pag lahat ginagawa, gagawin din natin. Yung pag konti yung gumagawa, din natin gagawin. So, hindi gano'n yung mindset ng mananampalataya. Dahil masikip ang daan patungo sa buhay. Kung lagi tayong sasabay doon sa takbo ng mundo, sa kung saan mas madami, sa kung saan mas madami gumagawa, no? Ay maano tayo, mapupunta tayo doon sa malawak na daan. Hindi natin matatagpuan ang buhay. So, ayan, no? Yung mga pagtatayo ng mga pansamantalang mga instruktura o bahay, mga kapatid, ay hindi permanente. So, pwedeng alisin, no, after ng 7 days. O, syempre, ilipat or iligpit. Ayan, tapos gagamitin na lang ulit next year. So, ganun yung mga strategy na ginagawa noon, no? At sa mga nagtatanong ah, kung bakit yung iba may tent, no? Dahil nga pagtupad yun, no, sa araw ng tabernakulo, ng pagsasalo-salo, pagtitipon-tipon. Kaya may mga tent, di ba? So, hindi naman natin 'to magagawa sa labas sa ngayon, di ba? So, dito muna tayo sa sarili natin mga tahanan. Ito ay special na celebration para sa lahat, mga kapatid. So, yung question natin doon, paano naman yung mga Gentile? Kasi tayo, kiniklaim natin, hindi na tayo mga Gentile, di ba? And we know and we accept the fact na tayo idinugtong na sa sangbahay ng Israel. So paano yung mga Gentile? May provision yung Gentile dito, mga kapatid. Sabi dito sa 14, ayan o, at ang mga taga-ibang bayan. So yung mga taga-ibang bayan ay hindi sila hindi sila parang restricted na dumalo. Bahagi sila, pwede silang makibahagi. Pwede silang makikain, no? Pwede silang makisaya yung mga taga-ibang bayan. So itong kapistahan na to is kapistahan para sa lahat. Kapistahan para sa lahat. Walang limit diyan kung ano, no? 'Di ba? Sabi dito na ayan, sino ba yung mga dayuhan na yon? Mga Gentile yon, no? Yung mga hindi mananampalataya or hindi natin kasama sa faith, no? Kasama din sila dapat sa celebration. Kung kaya natin, 'di ba? According sa Zechariah 14:16, ganito ang sinasabi. Ayan. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na paparoon sa labas, ah, na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari. Sa Panginoon ng mga hukbo, ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Sa ano niyan, sa ano niya, MBB tag niyan, yung balag, para makita natin ano yung ibig sabihin ng balag. Ayan. At makikisama sa pagdiriwang ng mga pista ng mga tolda. No? Pag in-implement na ng ating Panginoong Yahusha, yung yung kapistahan na to is require lahat na magpunta doon sa Sion, no, upang sumamba sa hari, no. Sumamba siyempre dito sa Amang Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, dakilang hari. Ayan. So yung mga hindi pupunta doon, ano ba yung magiging kaparusahan nun? Sa 17, yung mga hindi tutupad doon, sabi dito, at alimang bansa ang di sumamba kay Yahuwah na makapangyarihan sa lahat na ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. No? So, hindi pag-uulanin ng Diyos. Yung hindi sasamba sa Diyos, no?
sa makapangyarihan sa lahat doon sa Sion, sa Jerusalem. At ano yung specific na gagawin na pagdidiwang mga tolda, no? Pagdiriwang ng pista ng mga tolda. So mahalaga tong pista ng mga tolda. Naunawaan po ba natin? Dahil kahit sa future, gagawin din siya. Gaganapin din siya. So bakit hindi natin practicing ngayon? Diba? Kaysa naman pagdating doon sa future, hindi natin alam, ba't ba ako pupunta dito, no? Ba't ba ako, di ba? Kasi kahit Gentile kasama doon eh. Pag hindi pumunta yung Gentile, hindi uulan, no? So required talaga na pumunta. Then, so ngayon, may mga tao magsasabi na na hindi na natin, may mga tao kasi magsasabi na hindi na daw natin maaaring ganapin dahil ang kapistahan na ito dahil ginagawa lang ito doon sa lugar na pinili ng ating Diyos. At mababasa natin yun doon sa 15 ng Deuteronomy. Babasahin natin dito sa 15, ah ayan o. Pitong araw na ipagdidiwang mo ang pista na sa Panginoon mong Diyos sa dakong pipiliin ng Panginoon. Ganyan. So ang tanong, saan kayang lugar yon? 'Di ba? Alam na natin sa Jerusalem. Yun talaga yung lugar na pinili ng Panginoon. At mababasa natin yan dito sa Second Chronicles 6:5-6. Sabi diyan, mula sa araw ng aking inilabas ang aking bayan mula sa lupain ng Ehipto, hindi ako pumili ng syudad mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang pagtayuan ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumuon, o pumili man ako ng sinumang lalaki upang maging pangulo ng aking bayan Israel. Kundi aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumuon. Aking pinili si David upang mamahala sa aking bayan, Israel. So yung Israel talaga, yung Jerusalem talaga, mga kapatid, yun talaga yung lugar, yung physical na lugar na pinili ng Diyos para pagtayuan ng kanyang temple, ng kanyang templo, o ng bahay na yung inaral natin, no, ah, na nasa heart ni David na gawa ng bahay na sendro si Yahuwah na ating Diyos at niloob yun ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon. Solomon yung naggawa ng temple, first temple, doon sa Jerusalem. Kasi doon pinili ng Diyos na mapangyari yun, mga kapatid. Ayan. So, bakit sa Jerusalem, no? Sa Jerusalem ang pinili ng Diyos na lugar dahil sa mga kadahilanang unang-una, nandun yung templo ng Diyos. Nandun yung temple na pinagawa ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Solomon. At syempre, kung nasan yung templo, nandun yung mga sacrifice and offerings. Doon ginagawa yung mga trabaho ng mga Levita ng paghahandog. Number two, dahil sa Jerusalem, no, ay parte ng lupang pangako ng Diyos sa mga Israelita. So nangako ang Diyos na dadalhin sila sa lupang pinangako ng Diyos sa kanyang mga ninunong si Abraham, 'di ba? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, pinangako ng Diyos 'yun sa kanila. At doon 'yun sa Jerusalem. Yung Jerusalem, parte lang 'yun ng ng Israel, ng lupa ng Kanaan, 'di ba? Lupa ng Kanaan. So pag sinabi nating lupang pangako, sabihin lugar yung tinatawag doon. Pag sinabi nating Israel, ah ang ibig sabihin nun, mga tao, mga kapatid. Sa ngayon kasi pag sinabing Israel, 'di ba? Alam nating bansa, lupa doon sa Middle East. Doon sa may bandang sa bandang sa bandang Middle East nga, no? Pero dito, mga kapatid, pag sinabi nating lupang pangako, lugar 'yon. Pag sinabing Israel, mga tao. And lastly, dahil ito ay sumisimbolo sa bagong Jerusalem, which is ang Sion. Ano? At syempre, ito ay banal. So ang lugar na pinipili ng Diyos, palaging banal. Kasi ang Diyos natin ay banal. Tama po ba? Agree po ba tayo doon? So hindi siya pipili ng lugar na lugar ng mga Gentile.
no? Na may mga sari-sarili mga Diyos. Kaya nga niya nilinis yung ano eh, yung Kanaan eh, 'di ba? Pinasakop sa kanya lahat ng mga ano eh, mga lugar doon sa Kanaan. Kasi nga, syempre, yung mga Canaanites, may mga ano yan eh, may mga Diyos-Diyosan sila eh. May mga ribu-ribulto silang sinasamba, no? Meron nga silang sinasambang si Molek at si Baal, di ba? So madami silang mga ano, madami silang mga Diyos at ayaw ng Diyos na makibahagi yung mga Israelita doon. Merong maaaring magtanong, no? O maaaring meron kayong makasalamuhan na ah, bakit nyo ginagawa yan kung sa Jerusalem ang pinili ng Diyos na pagganapan yan? So may mga ganong question, may mga ganong magko-question sa atin, no? So paano ba yun? Ibig sabihin ba mali yung ginagawa natin na face kasi nasa Pilipinas tayo eh. So dapat ba hindi na natin to gawin, no? Kasi kung sa Jerusalem yung pinapagawa ng Diyos, sa kadahilanan nandun yung templo, nandun yung lupang pangako, 'di ba? Andun yung yun ay banal at sumisimbolo sa bagong Jerusalem. Ah, ibig sabihin ba mali itong ginagawa natin na sa bahay lang natin ginagawa? Actually, pwede nating sagutin 'yan, mga kapatid. Dito sa kung mababasa natin dito sa ano, sa libro ng John 4, ayan. So ito yung ano, yung bahagi ng kasulatan kung saan si Yahushua ay humingi ng tubig dito sa isang Samaritana, mga kapatid, no? Na nag-i-give ng tubig sa balon. Mababasa natin yung tagpong yan dito sa John 4, verse 20 to 24. Sabi dito, ito yung kausap na niya yung babae, no? Nagkaroon sila ng conversation dyan regarding sa yung ilan yung asawa niya, di ba? Yung mga asawa niya, no? At dito, nasa climax na tayo ng pag-uusap nila. Sabi dito, ng babae, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Yahushua, babae, paniwalaan mo ako na dumating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Ayan, sabi niya, no? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sabi diyan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang Kanya at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Ayan. So dito, sinasabi dito ng ano ng Panginoong Yahushua na hindi na sa lugar, no, ng bundok na yon o kahit dito sa Jerusalem lang sasamba ang tao. Sasamba ang tao, sabihin niyan, wala nang specific na lugar, 'di ba? Hindi na dadating yung oras, hindi na sa specific na lugar lang na to, kung hindi sa madaming lugar, mga kapatid. At ang ano lang doon, ang pinakamahalaga lang doon is makita tayo ng Ama na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yun yung pinakamahalaga doon. Kahit saan ka magsamba, no? Kasi kung nasa Pilipinas ka, wala kang pamasahe papuntang Jerusalem, di ba? So ano yun? Hindi ka pwedeng sumamba, hindi ka pwedeng, di ba? So wala bang paraan? Magkano na ngayon pamasahe sa Jerusalem? Di ba? Kailangan mo mag-ipon ng gano'n, papunta doon, tsaka pabalik. Isipin mo na lang yun, di ba? Tapos doon pa, sa ano sa Jerusalem. Ang gulo ngayon sa Jerusalem, mga kapatid. Nagdidigmaan sila doon, yung ano, ah, yung Israel, pati yung tawag doon, yung Iran na ngayon, yung kalaban nila, di ba? So, ang daming mga ano, mga balakid, di ba? Which is ano, dumarating naman talaga yung ano, yung ganong mga pangyayari kasi hindi nasusulat, nadidigmain talaga. Pero spiritually, bahagi tayo ng Israel. At yung Israel na yun, nandoon,
is lugar lamang, mga kapatid. Pero yung mga totoong Israelita, mga kapatid, is yung sumasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Spiritual ang pagiging Israelita. So yung mga taga doon, dami na nga mga migrants doon eh. 'Di ba? Mga nandun na, tingnan mo, ang dami doon mga Katolik, may mga Muslim na doon. Meron na doon, meron nga sila doon parade ng mga ano eh, ng mga tawag doon, mga LGBTQ. Sipin nyo 'di ba? LGBTQ plus AA, kung ano man, 'di ba? Nagpaparade sila doon sa mismong Jerusalem. Parang hindi nila alam yung Sodoma at Gomorrah, 'di ba? Na kung paano nagalit ang Diyos. Kung sa ibang lugar maintindihan mo kasi Gentile country naman 'yun, 'di ba? Gentile country naman 'yun. Alam naman natin na it's either wala silang Diyos o meron silang ibang Diyos na tinotolerate yung mga ganung mga bagay, 'di ba? Pero sa Jerusalem mismo, ibig sabihin hindi na yung Diyos ng Israel yung sinasamba nila kung tinotolerate nila 'yon. Kasi ang Diyos ng Israel hindi yung tinotolerate. Eh. Nakuha po ba natin? Yung mga Hudyo doon, alam niyo ba, ah nananalangin sila sa pader. Sa pader. Isipin nyo na lang, no? Tingnan mo, meron na tinatawag na ano eh, sa Jerusalem, yung wall doon, ayan o, papakita ko sa inyo. Yan yung wall. Yan mo ginagawa nila dyan. Ayan o, nakatapat din sa wall, tapos hawak-hawak nila yung wall. Tapos doon sila nagpipray. Ayan o. Isipin mo na lang, no? So hindi ko alam, no, kung medium ba nila yan, bato, wall, medium nila para sa Diyos. So naghahanap talaga ang Diyos, sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi yung ganito, na kailangan pa ng bato o wall para manalangin, no? Wala na kasi yung templo eh. Actually, yung templo na nandyan, eto, kung makikita nyo ngayon, yung may dilaw na yan, hindi yan templo ng Diyos eh. Templo yan ng mga Muslim. Muslim, Muslim na yung ano, yung nagpatayo ng templo diyan. So ibig sabihin, defile na yung lugar, no? Ibig sabihin, defile na lugar na yan. Ang dami ng mga Diyos-Diyosan na nag-e-exist diyan sa Jerusalem ngayon, no? Mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun, napababayaan na ng Diyos yung Jerusalem. Kasi nga lugar niya yun na pinili. Pero yung mga tao doon, meron tayong sinasabi dito, no? Na babasahin natin sa Revelation, no? May tinatawag na synagogue of Satan. Ano, basahin natin dito sa Revelation 3:9. Ano ang sinasabi diyan? Kaya no, narito ibinibigay ko sa sinagogo ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Yung mga mapagkunwari, sinasabi nila na sila'y mga Hudyo talaga. Naging Hudyo nila is katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Tulad niya, sasamba sa bato, sasamba sa kung anong-ano, no? 'Di ba? So alam natin na hindi yun yung katotohanan, na wala sa kanila yung katotohanan. 'Di ba? Nakuha po ba ninyo? It's either sila ay naligaw o sila ay binulag ng ano ng mundong ito sa mga ganong mga pagsamba. Ayan. Sikat ngayon si ano, Netanyahu eh. Kung titingnan niyo yung news, yung mga news ngayon si ah Netanyahu, ito yung prime minister ng ano ah ng Israel sa ngayon, mga kapatid. At siya yung pinaka makapangyarihan, no, na nag-i-instruct ng mga bagay-bagay diyan sa Israel. No, kung papansin ninyo, Netanyahu, no? Taglay niya pa yung Yahoo na ano na pangalan sa name niya.
ba? So ito, mga ebidensya 'to mga kapatid 'no, na yung pangalan ng Diyos is Yahoo talaga, may Yahoo. Unang tatlong letra ng Tetragrammaton na Yod, Hey, Waw, 'di ba? 'Pag dinagdagan mo ng Hey, Yahoo, 'di ba? Yahuwah, yun yung sinasamba natin na Diyos, ah, si Yahuwah nating Diyos. Ayan, so wala na sa lugar 'no. So bakit kaya at least malinaw sa atin 'no, na pati si Yahushua na ating Panginoon is nagbigay ng ganoong sentimento o sa patotoo doon sa babaeng Samaritana, ayan. So kung wala na sa lugar, paano naman yung templo? Yung templo ng Diyos doon sa Israel, wala naman talaga, 'no? Ang nandoon na templo ng mga Muslim. So ibig sabihin kahit sa panahon natin ngayon 'pag pumunta dun yung mga Israelita, defile na nga yung templo, wala na yung templo. So wala ng paghahandog, 'di ba, na mangyayari doon mga kapatid. Kung babasahin natin dito sa John 2:18-21, sabi dito, ang mga Hudyo ngayon nagsisagot sa kanya, "Anong tanda ang maipakikita mo sa amin yamang ginawa mo ang mga bagay na 'to?" Sumagot si Yahushua sa kanila sinabi, "Igabanin niyo ang templong ito at aking itatayo ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na pagtatayo ng templo na ito, tas ikaw 3 araw mo itatayo? Sabi dito, datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So kung yung yung templo yung ating pag-uusapan, we all know 'no, na yung templo is yung tayo, yung ginawa ni Yahushua sa atin. Yung ginawa ni Yahushua na templo yung kanyang katawan. Tayo bahagi ng kanyang katawan. Sabi nga sa scripture, 'di ba? Ah, tayo yung mga templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga templos. Bakit ito templo ng Diyos? At dito nananahan ang Espiritu ng Diyos, 'di ba? Hindi nananahan ng Diyos sa templo na gawa ng tao. So dito, maging si Pablo ay naglalakbay sa panahon ng pista ng pagtutubos. Sa Acts 2:27-9. At sa Korinto naman, sa pista ng mga Paskwa, kung saan itinuturo niya kung paano ang paggunita ng Paskwa. So ibig sabihin, mga kapatid, no, na kahit si Pablo is sineselebrate ito kasi bahagi siya eh. Tatlong feast no na dapat nandun sila. Ano 'yun? Sa Jerusalem. Ano 'yun? Yung Passover, yung Pentecostes, and lastly, etong Tabernacle. Nakuha po ba natin ito? And I believe no na ito yung hinabol ni Paul, 'di ba? Yung ah yung Pentecost, yung hinahabol na dun sa Acts, 'di ba? Na inaral natin mga kapatid. So lahat 'yan ginawa ni Paul. Si Paul gumanap, 'di ba? Si Yahushua ginanap. Kasi si Paul ay tagasunod ni Yahushua. Sumusunod siya kay Yahushua. So kung yung mga tagasunod ni Yahushua is gumaganap nito, bakit hindi natin gawin? Alangan naman pumili lang si Paul, 2 feast lang yung gaganapin niya, 'di ba? Hindi naman gano'n, 'no? Parang sa panahon natin ngayon 'no, pipili ka na lang ng gagawin mo sa Ten Commandments. Hindi tayo namimili ng gagawin natin sa Ten Commandments. Gagawin natin accordingly lahat ng nandoon sa Ten Commandments, 'di ba? Kasama na dun yung Sabbath, ayan. Mahalaga na maunawaan natin yung Sabbath, bakit? Dahil kung nagsasabat ka, dapat naghahay Sabat ka din. Hindi puwedeng nagsasabat ka tapos hindi ka naghahay Sabat. Kailanman walang gano'n nangyari, 'no, na isang tao nagsasabat ta's hindi siya naghahay Sabat. Hindi ka nagfi-feast, 'no? Dahil 'pag nalaman mo yung Sabat, malalaman mo yung mga takdang, mga kapanahunan ng ating Diyos. Mamahalin mo yung yung mga feast 'pag nagsasabat kayo. So magsisimula talaga lahat sa Ten Commandments. Sa Ten Commandments talaga magsisimula lahat ng mga obedience na ginagawa natin mga kapatid. Ayan. So nasagot ba yung tanong natin? Hindi na sa lugar, tayo na yung templo. So, gawin natin ito
sa espiritu at sa katotohanan. Espiritu, ano ba yung espiritu? Holy Spirit na nasa atin. Ano ba yung katotohanan? Salita ng Diyos, no? At si Yahusha. Si Yahusha, sa John 4:16, way, the truth, and the life. Malinaw po ba? Hallelujah. Sige po, dito tayo sa second question, no? Kailan ba ito ginaganap? Ito ay ginaganap ng ika-15 araw ng ikapitong buwan. Ayan. So, kailan ba tayo nag-Feast of the Trumpet? Kailan ba yon, no? Nung ano yon, September, if I'm not mistaken, no? September 18. September 18, no? Bibilang ka lamang ng 15 days mula nun. So, 1, 2, 3, 4, 5. Papatak siya ng October 2. So, kaaraw mismo na ito, October 2. Ayan. At bibilang tayo ng 7 days ulit. Sa 7 days ito eh. Celebration na ito. Tapos yung ikawalong araw, yun naman yung tinatawag natin Great Eight Day. Ano din yun? Sabbath din yun. High Sabbath din yun. O, pagdiriwang din yun. Nakuha po ba natin? Ayan. So, sa mga nagtatanong, no, ang susunod kasi nating calendar dito sa followers of Yahushua is yung Zadok calendar. Yung Zadok calendar, perfectly 364 days, no, na kalendaryo. Hindi yung ano kinoconnect lang natin yung Zadok calendar sa Gregorian calendar na ginagawa natin. Yung Gregorian calendar, mayroon 365 and 1/4 days, no? So hindi talaga siya magtutugma doon sa sa Zadok calendar. So ibig sabihin next year mag-iiba yung date, no, ng feast natin. Hindi na October 2. Pero papatak pa din 'yon ng Wednesday. Nakuha po ba natin? Ayan. Mag-iba lang yung araw kasi hindi magtutugma yung Zadok tsaka yung Gregorian. Ngayon kasi Gregorian calendar kahit nga bumili ka lang sa sa, 'di ba? Yung mga pag-ibig nila calendar, Gregorian calendar. So, yun kasi yung yung ginagamit ng mundo ngayon. Nakuha po ba natin? So, sa Zadok calendar, hindi 2024, mga kapatid, yung sa Zadok calendar. Almost, na yon, magsi 6,000 na, di ba? Sa Zadok calendar, mga kapatid, magsi 6,000 na. Alam nyo ba, mga kapatid, na ah magsi 6,000 years na tayo mula nung nalangin si Adan, mga kapatid. Simula nung nalangin si Adan, 6,000 years na yung mundo ito. Kasi, kailan ba nagsisimula yung pagbilang ng kalendaryo? Nagsimula yung pagbilang ng kalendaryo, simula nung lalangin yung witness sa kalangitan. Ano ba yun? Yung araw, bituin, at buwan. No, sila yung tatlong witness na ah ng pagsisimula ng panahon. Diba? So, ibig sabihin, yung first day, wala pang araw nun. Wala pang mga araw nun. Kailan ba nilikha yung araw, di ba? Kailan? Fourth day, if I'm not mistaken, no? Fourth day of creation. Nilikha yung araw, buwan, at mga bituin. So, ibig sabihin, sa fourth day, doon nagsisimula yung taon. Yung panahon, no? Kailan ba yung fourth day? Di ba? Yung first day natin, kung sa panahon natin ngayon, papatak ng linggo, di ba? Linggo lagi eh. Linggo lagi yung cycle ng first day. First day, linggo. Lunes, second day. Third day, Martes. Fourth day, Miyerkules. No? Kaya yung natin, yung New Year natin, palaging pumapatak ng Miyerkules. Kasi palaging fourth day. Fourth day kasi yung ah, sa creation time. So, hindi ko nataanin yun, no? Masyadong mahaba yun. Dito na lang tayo na muna sa natin ngayon. So, specifically, October 2 ngayon, ginaganap natin tong Feast of Tabernacle. Matatapos ito ng October 9 sa ikawalong araw. So, next year, mag-a-announce ulit tayo ng date. Mag-release ulit tayo ng date sa mga nais makibahagi sa gawain natin, mga kapatid.
Nakita po ba natin? Okay po ba? Okay pa tayo? Sige, anuhin natin sa ikatlo. Ano ba to? Paano naman natin to ginaganap? No? Very ano naman, very specific din naman at hindi naman mahirap. Ano ba yan? Ito ay ginaganap according sa mga sumusunod, no? Ano yan? Una at ikawalong araw, kapahingahan o hindi pangangamuhan. So hindi yung iniisip ng iba na walang gagawin. Magfi-feast ka nga, tapos wala kang gagawin. Di ba? Feast. So, pag may feast, may pagkain, may kainan. So, may luto, may pagluluto. So, may apoy. Pag may apoy, may pagluluto. No? May pagpe-prepare na tinatawag, no? So, pwedeng magluto sa panahon na yan. Pwedeng may gawin. Pwede kang gumawa ng magagandang bagay at mabubuting mga bagay sa feast na yan, mga kapatid, no? Hmm. Hindi yan yung iniisip ng iba na wala ka talagang gagawin, mga kapatid. Pag sinabing high Sabbath, celebration na. It depends on the celebration. Kasi may atonement tayo high Sabbath. Wala naman yung, hindi naman nag-celebrate tayo ng atonement, di ba? Hmm. Kasi ano yun eh, ah, fasting. Fasting yung ginagawa natin ng atonement. So ito, celebration. Una at kawalong araw. Merong banal na pagtitipon, so meron tayong ganitong gawain. And lastly, may paghahandog ng mga pagkain. Hmm. O merong tinatawag na kainan. Nakuha po ba natin? So ito, ibig sabihin, yung unang araw at ikawalong araw, meron tayong kainan, pagdiriwang, no? Na ganito, pagtitipon. Kasi everyday naman nagdidiwang eh, no? Ng ano, kasi may tabernacle naman tayo. 7 days nga magdidiwang eh, kakain. Diyan sa mga ginawa ninyo mga kubol, improvise, no, DIY, ah, kubol, diyan sa lugarin ninyo, diyan kayo kakain. Siyempre, magpipray, mananalangin na pasasalamat sa araw na ito, no, mga kapatid. Ayun. So, ibig sabihin, next day, no, pwede tayong mamili, no, kainan, salo ulit. So, ito, isa sa pinakamagastos, actually, na season ng ano, ng natin. Kasi 7 days ka nga kasing ano eh, kakain eh. So, ano bang difference, no, ng ano, ah, ng, ng mga araw na hindi Sabat? May celebration pa rin yun, mga kapatid. Yung nga lang, syempre, pwede ka nang mag-work noon bukas, saka Friday, no? Sabihin, pwede na tayong magtrabaho kung anong ginagawa natin, no? Pero syempre, kailangan meron pa ding pagkakataon na magsalo-salo. Kasi yun ang essence, magkasiya, siya magkakasiya-siya. Ayan. So may gawain tayo ng ano ng Wednesday next week ulit. Ayan. So paano yung mga ano, yung mga araw na, for example, bukas, pwedeng magsalo-salo sila sister diyan. So, kung saan may tabernacle, no? Pwedeng ganoon, mga kapatid. Pupunta-puntahan na lang, ganyan. So paano naman doon sa mga hindi makakadalo? Ayan. So for example na hindi makakadalo sa mga pagtitipon. So mahalaga kasi yung ano eh, yung first day tsaka yung ano last day, mga kapatid. Kasi yun talaga nakasulat, kailangan magkaroon ng banal na pagtitipon no, at pamamahinga, no. Pero yung mga araw na ano na in between that, except yung Sabat, yung seventh day Sabat, syempre, ano, ah, paano natin gagawing ano, tawag doon, makabuluhan, 'di ba? Ano natin gagawing makabuluhan na different siya sa normal na days na meron tayo. Paano? Sa pamamagitan ng prayer, 'di ba? So kung meron naman tayong budget, binless tayo ng Panginoon, ay maghanda tayo sa araw na yun. Kasi dito pakita ko sa inyo, merong verse na sinabi ng Diyos dito pangako niya to eh. Tignan nga natin, no? Siguro kung hindi ngayon natin mararanasan to sa susunod. Sabi dito ayan sa 15, basahin nyo basahin natin lahat. Pitong
Sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong kinikita. Nakita mo yung provision, di ba? Lahat ng mga gawa ng iyong mga kamay at ikaw ay lubos na magagalak. So ito sobrang buti ng ating Diyos. Bakit? Kasi pinapa-celebrate ka niya ng feast niya, di ba? At siya pa magpo-provide ng pang-celebrate mo ng feast na yun. So hindi, parang ano siya no? Ano, ikasisiya mo na, magdidiwang ka, tapos pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. So ganun yung provision mga kapatid ng pagganap netong netong Feast of Tabernacle. Blessings, no? Blessings. So i-claim natin yung blessing ng Panginoon, yung pagdaloy ng blessing niya, no? Actually, hindi lang to yung gaya ng blessing na inaasam natin na yung health, 'di ba? Na about sa kasi ganun yung iniisip natin mga blessing na spiritual no? Yung okay yung family natin, nagmamahalan tayo, maganda yung kalusugan natin, no? Merong patotoang Diyos na blessing, ano yun? Lahat ng iyong kinikita, no? Hindi naman natin kinikita yung health natin 'di ba? Hindi naman natin kinikita yung family natin, no? So ibig sabihin yan, kung nagtatrabaho ka, ibe-bless ka. Kung nagnenegosyo ka, ibe-bless ka. Pagpapalain ka, no? Ng Panginoon. So meron pa ba tayong dahilan para hindi gawin to? Di ba? Ibe-bless ka na ng Diyos. Ano pa ba? Ano pa bang, ano pa bang ano natin? Ano pa bang, parang may hindrance pa ba sa atin, no? Na hindi natin ganapin itong mga bagay. Pero syempre, ganun talaga pag obedience, ibe-bless ka ng Panginoon, no? Magbe-benefit tayo kapag nag-o-obey tayo sa atin. Pero pag hindi nag-o-obey, huwag natin i-expect yung Diyos na pagpapalain tayo sa lahat ng ating mga gawa pag hindi naman tayo nag-o-obey. Nakuha po ba natin? Yan. Ayan, no? So ano pa? Ano pa yung pwede nating idahilan sa Diyos? Hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos na na Panginoon, wala akong budget ngayon. Sa ngayon pwede. Kasi kunyari first time mo, 'di ba? Kunyari first time mo, baka pwede pa, no? Na wala kang budget, no? Pero pagka yung alam mo na, syempre i-bless ka na ng Panginoon. I-provide na niya lahat ng needs mo para dito. So, ibig sabihin, maglalaan tayo talaga ng budget. Which is, alam niyo ba noon, na kasama yun sa tithes ng mga Israelita, maglaan ng budget sa mga feast. Mga kapatid, no, babasahin ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ah, kaya mahalaga yung yung ah yung tithes noon kasi kahit sa feast naglalaan talaga ang Diyos ng tithes diyan sa feast, no. Sabi dito, ayan, no. Yung medyo yung medyo nahihirapan din akong basahin minsan yung dating Biblia, no, kapag medyo malalalim mga words. Tingnan natin dito sa magandang Ayan, sabi dito, kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang pangani ng inyong mga alagang hayop, ay doon ninyo kakainin sa lugar na pinili ng Diyos ninyong si Yahuwah upang siya ay inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin sa pinagbilihan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak, o inuming nais ninyo, at siya'y inyong pagsalusaluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahuwah. Ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ng mga Levita sa inyong lugar. Yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Yan. Ayan, sabi dito, tipunin ninyo ay kasampung bahagi yung mga ani tuwing ikatlong taon, ito ibibigay sa mga Levita. Ayan.
So yung ano, yung provision ng tithes noon, hindi lang sa mga Levita, meron din para sa mahihirap at meron din para sa mga ano, sa mga gastos sa kapistahan. Ayan. Nakuha po ba natin, no? So tayo naman ngayon, wala naman tayong mga Levites, wala rin tayong temple. So hindi rin tayo tithe sa mga Levites, no? O mabili ng tithes doon sa temple. No? Pero yung bahagi natin bilang nagse-celebrate ng feast, maglalaan na tayo ng ano, ng budget doon, mga kapatid, no? Next year maglaan na tayo ng budget doon. Gaya ng pinaplan natin, 'di ba, ng mga budget sa sa mga feast natin. So ganoon, naglalaan talaga tayo ng budget. So merong pagpaplano, bahagi tayo. Meron tayong bahagi. Kailangan ma-feel natin na importante ito. At importante ba ito? Paano nyo ma-feel, no, kung importante ito? Parang ma-feel niyo yun pag naunawaan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Nakuha natin. Which is yun yung pang-apat. Ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba yung kahalagahan ng Feast of Tabernacle? First of all, mga kapatid, ah tinuturo dito sa gawain natin, mga kapatid, no, na hindi tayo nakikibahagi sa mga gawain ng mundong ito. Lalo na yung mga pagsamba lang, according sa pagsamba sa Diyos. Dahil ano eh, 'di ba? Mundong ito naggagawa ng sariling mga ano eh, mga pamamaraan eh, sa pagsamba sa Diyos. Pero tayo is ginaganap natin kung ano yung nasusulat, mga kapatid. At isa na yan, mga kapatid, hindi natin sineselebrate dito yung kapanganakan ni Yahushua sa December 25. Isa yon, mga kapatid. So bakit? Kasi hindi natin ito kiniklaim na talagang di tayo sumasang-ayon na siya'y pinanganak ng December 25. So sa atin, mga kapatid, pinanganak si Yahushua talaga. No? Hindi lang specific yung day na nakalagay sa scripture, pero may mga ano kasi, may mga ebidensya na ano na nakasulat sa scripture. At tayo ay nagtuturo, mga kapatid, na ang kapanganakan ni Yahushua walang iba kundi sa araw ng mga tabernakulo. Simula ng Feast of Tabernacles. Unang-una, bakit? 'Di ba? Syempre kailangan natin ng ebidensya, mga kapatid. So let us question first, no? Paano siya pinanganak? Sa sabsaban siya pinanganak. Ang meaning ng tabernacle, mga kapatid, ay sabsaban, mga kapatid. Alam niyo ba 'yon? Kung babasahin natin sa Genesis 33, verse 17, and ayan, no? Basahin natin, no? Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na yon. Yan, no? So dito, mga kapatid, si Jacob daw nagtayo ng Sukot. Una, para sa kanyang sarili, tirahan daw niya eh. Ikalawa, para kulungan daw ng mga hayop, mga tupa, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, no, yung kulungan ng mga hayop, tinatawag ding Sukot. Sukot, mga kapatid. So yung unang ebidensya natin, si Yahusha pinanganak sa Sukot. Basahin natin dito sa Lucas 2. Wala yung verse eh, pero dito makikita natin to. Ayan, 7. Sa 7, no? Sabi dito, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. O sa sabsaban pinanganak si Yahusha. Ang sabsaban na yan, sa Hebrew, ang tawag dyan ay sukot. Ah.
So isa yun sa ebidensya, isa pa lang yun sa ebidensya sa nasukot Day of Tabernacle, no? Sukot yan, no? Nakalagay sa likod ko, di ba? Sukot Feast of Tabernacle, pinanganak si Yahushua. Kasi pinanganak siya sa Sukot mismo. Second, mga kapatid, no, yung prophecy sa kanya sa Luke 1, ano, prophecy ng Emmanuel. So ano ba ibig sabihin ng Emmanuel, mga kapatid? Hindi pala sa Luke 1 yun. Sa Matthew 1. Isaiah 7:14. Sahin natin. Ayan, no? Sa John 1 verse 22 to 23. Nangyari nga lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang berhen at pagsisilang ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin itong Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, mga kapatid, sa Strongs ay God is with us o ang Diyos ay sumasa atin. So, ang Diyos ay sumaating sa pamamagitan ni Yahushua. At si Yahushua ay pinanganak saan? Sa isang sukot o sa isang sabsaban. So yun ang ikalawa natin. Ikatlo natin, mga kapatid, ay mababasa ulit natin sa Lucas. Lucas 2. Yan. Ano ang sabi dito, no? Sa 8, sabi dito, doon ay may mga pastol na nasa parang ang nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon, no? So yung mga pastor doon sa parang nagbabantay daw ng mga tupa ng gabi. So kaya hindi siya December 25 dahil malamig paggabi pag December, mga kapatid. So ang isang pastol na totoo, hindi niya ilalabas yung mga tupa niya ng malamig ang panahon, mga kapatid. Tapos gabi pa. Nakuha ninyo? Di ba? So hindi siya December 25. Ah, it's something on fall, mga kapatid. Sa Taglagas. Ayan, diyan talaga nilalabas yung mga tupa sa mga Taglagas. At syempre sa panahon ng tagsibol din kasi syempre madaming mga damo na namubuhay, no. Pero kapag taglamig, winter, mga kapatid, patay yung mga no, parang patay yung mga damo nun, mga kapatid. Kung tingnan natin, no, ayan, no, yung winter sa Israel, cold at umuulan-ulan daw, mga kapatid. Ilan na ba subay yung tupa mo ng malamig? Malamig yung at nag-i-snow pa sa sobrang lamig, Ano, winter, nag-i-snow. Ano, nag-i-snow doon sa Jerusalem. Oh, oh, nag-i-snow. Tapos sasabihin December 25 pinanganak si Yahushua. Nag-i-snow, tapos sa labas nagpapastol yung mga pastor doon sa. So parang hindi siya talaga nagre-relate. So hindi siya kasi talaga December 25. Naglagas, mga kapatid. Naglagas. Next thing, no? Next na natin, na evidence natin, mga kapatid. Sa 1, dito sa 1, sabi dito, ng panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma, no? So, isipin nyo na lang, no? Kung December 25, pinanganak si Yahusha, December 25 din, pinagawa ni Augusto itong census, diba? So, para magawa niya yan, kailangan pumunta lahat
doon sa Jerusalem o doon sa Judea para magkaroon ng census. So paglalakbayin niya yung mga tao papunta doon sa sa Jerusalem o sa Judea, mga kapatid. At kung titingnan natin, paglalakbay niya yung mga tao, ganito yung sitwasyon ng panahon. Malamig, tapos may times pa na nag-i-snow, no, mga kapatid. So napakadelikado naman yun. So hindi siya sensible na pagganapan ng isang census. Ang pinaka-sensible na pagganapan ng isang census ay isang feast o kapistahan. Bakit? Dahil hindi na kailangan i-require ni ni Augusto Cesar na pumunta yung mga tao doon sa Jerusalem dahil nandun na sila, 'di ba? Nandun na sila, ang gagawin na lang niya, mag-census na lang. Hindi na kailangan niya maglabas ng batas na kailangan pumunta sila dito sa lugar na ito, no, para lang magkaroon ng census. Makuha po ba natin? At kailan ba yung mga feast na yon? Mababasa natin yan dito sa Deuteronomy 16. Um, wala yung verse ito. Deuteronomy 16 verse 16. Ano yung nakalagay dyan? Ayan. Sa loob ng isang taon, ang inyong mga kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahuwah. Tuwing pista ng mga tinapay na walang pampaalsa, tuwing pista ng Sanlinggo o Pentecost, at pista ng mga tol, no? Na magpa-census si Cesar sa mga panahon lang na yan, mga kapatid. Kasi nandun na lahat eh. Hindi lang naman lalaki pupunta doon, syempre. Hindi naman iiwan ng lalaki yung pamilya niya pag pumunta siya ng Jerusalem. So dadalhin niya yung family niya. So kapag ka nandun yung mga tao, pagka madaming mga tao doon sa Jerusalem, ano yung tendency? Mag-overcrowd yung lugar. Kasi ang daming tao no? So ang mangyayari nun, pag overcrowd na doon sa lugar, sa Bethlehem, Jerusalem din, di ba? Bethlehem, Judea, parte ng Jerusalem. No? Pag nag-overcrowd yung mga tao doon, ano yung magiging tendency? Mababasa natin sa Lukto, ito yung magiging tendency nun, no? Mawawalan na ng lugar para sa mga bahay, panluluyan. Diba? Kasi sobrang daming tao na eh. Sobrang daming tao na. Lugar. So ang nangyari, etong si Maria at si Jose doon sa Bethlehem, doon sila nagpalipas kasi doon sa Jerusalem wala na kasing lugar. Wala nang lugar para sila ipanuluyan kasi nga ang daming tao. Kasi nga mayroong feast. Nakuha ninyo? Ano yung feast na yun? Feast of Tabernacle, mga kapatid. Nandun yung mga tao, daming tao, nagkakasya doon. Kaya wala na silang lugar para yung yung mga bahay-bahay doon na pwedeng tulugan, wala na. Over parang may tawag doon fully booked na. No? Fully booked na yung mga lugar doon. Kaya ang naging sitwasyon nun, niloob din ng Diyos yun eh. 'Di ba? Niloob din ng Diyos yun. Para sa sabsaban ni panganak si Yahusha. Kasi ngayon na simbolismo ng sabsaban ni Sukot. 'Di ba? Sukot yung simbolismo ng sabsaban. Isipin nyo na ninyo kung pinanganak si Yahusha doon sa lugar na inn, no? Parang hindi siya related doon sa Sukot, 'di ba? And ito rin yung simbolismo na si Yahusha ay talaga nandito para mag-serve, hindi para i-serve. Para servant. Nandito siya para mag-serve sa tao, no? Humility, kababaang loob. Kaya nga siya lubos na itinaas eh.
'di ba? Sa Filipos 2, 9 to 10, no? Lubos siyang tinaas, 'di ba? Dahil sa kanyang kababaang loob. Nakuha po ba natin? Ayan. And lastly, mga kapatid, no? Actually, meron ako ditong ano eh, meron ako ditong medyo matagal lang 'yun, no? Medyo matagal lang. Meron ako ditong isang ebidensya pa na patungkol naman dito sa ano, sa ah, tinatawag na calculation sa kapanganakan ni Yahusha, mga kapatid. So ano ba yung calculation na yun? Kung makikita natin mga kapatid, related kasi si Yahusha tsaka si ano eh, si tinatawag nating si John the Baptist, no? O John na tagapagbautismo. At kung babasahin natin dito sa Lucas 1, dito unang nangyari no na nabigyan ng insight si ano si Zacarias. Ang tatay kasi ni John na tagapagbautismo si Zacariah at si Elizabeth. Sila ay kapwa mga Levita, mga kapatid. Si Zacarias ay isang, kung mababasa natin dito, ayan o, isa siyang pari doon sa templo. Wala sa 7, sabi dito, wala daw silang anak ni Elizabeth kasi matanda na sila unang-una at si Elizabeth ay isang baog. So ibig sabihin si John na tagapagbautismo ay isang miracle baby kasi baog nga eh. Mas pareha silang matanda na, no? Parang Isaac ang dating, 'di ba? Parang Isaac, parang Isaac ang dating niya. So miracle baby 'to, mga kapatid. At kung titingnan natin, no, mga kapatid, kapwa daw sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Ayan. Kung titingnan natin, si Elizabeth daw, si Elizabeth ay mula sa angkan ni Aaron, ni Aaron. Sino ba si Aaron? Siya yung kapatid ni Moises, 'di ba? So Levita talaga tong si ano, si Elizabeth. At si ano naman, si Zachariah naman ay mula naman siya sa pangkat ni Abias, ni Abiha, no, mga kapatid. Ah, kung titingnan natin mga kapatid ay meron ditong ano eh, meron dito tayong mababasa na, na ayan oh, dito sa 26. Sabi dito, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan ng Galilea upang kausapin ng isang dalaga si Maria. So ibig sabihin mga kapatid, no, nung 6 months na si ano, ah 6 months na sino nga ba yun? Si John, na di pa kasi ako kumakain, di ba? Si John, 6 months na siya na dinadalang tao ni Elizabeth sa tiyan, no? Eh, ilang buwan lang ba sa tiyan yung ano, yung baby, di ba? 9 months lang naman pa. 9 months lang naman. So nung 6 months na si ano, si John sa ano, kay Elizabeth, doon pa lang ano, nagdanang tao si ano, si Maria. Kasi doon pa lang sinugo ng Diyos si ano eh, Gabriel na angel kay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Di ba? Lumapit ang anghel sa dalagang ito at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na tinutugdan ng Diyos at sumainyo ang Panginoon." So dito, sabi dito, naguluhan si Maria, ayan, pero sabi niya diyan, "Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki." So dito, nung 6 months si ano, ah, si John, doon pa lang ano, doon pa lang nabuntis ngayon itong si Maria. So yung difference ng kanilang ano, ng kanilang kapanganakan, 6 months. Nakuha po ba natin? So 6 months yung difference sa kanilang kapanganak. So para magkaroon tayo ng idea sa computation na yan, is dadako tayo ngayon dito sa Lucas 1. Sabi dito kasi, si Zachariah daw ay bahagi ng pangkat ni Abihas.
So ano ba yung mga pangkat na yan, mga kapatid? Mababasa natin yung kabuuan yan dito sa First Chronicles verse 24. Alam niyo ba mga kapatid na may mga pangkat na binuo si David dahil sobrang dami na kasi ng mga Levita sa panahon ni David, no? So hindi na nila alam kung sino yung dapat na mag-i-schedule doon na maglilingkod doon sa templo. So ang ginawa ni David, hinati niya yung mga pangkat na mga schedule doon sa templo na maghahandog. So dito, kung mababasa natin, may mga listahan dito ng mga Levita. Ayan, no? Ayan, sabi dito, basahin na lang natin, no? Basahin na lang natin ng buo ito. Sabi dito, ito ang mga pangkat ng mga angkan ni Aaron, ng mga anak niya na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay naunang namatay kaysa kay Aaron at wala silang anak kaya si Eleazar at Itamar lamang ang naging mga pari. Sa tulong ni na Zadok, ayan, yung susundan natin calendar si Zadok, Zadok calendar. Di ba? Si Zadok na anak ni Eleazar, si Ahimelech na anak ni Etamar, at ang mga kabilang sa angkan ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kanilang mga tungkulin. Maraming mga pinuno ng mga sambahayan sa angkan ni Eleazar at kaysa kay Atamar. Kaya sa 24 na pangkat, so meron 24 na pangkat, 24 na pangkat na pinili. At ginawa yon, yung 24 na pangkat na yon, para hindi magkaroon ng confusion kung sino yung magi-schedule na maglilingkod doon sa templo. Kasi kung sabay-sabay sila, masyadong madami, tas magulo. No, inorganize lang ni David. Yung 16 daw doon sa pangkat na napili mula kay Elazar at yung 8 naman mula kay Etamar. So bumubuo yun ng 24. So bakit 24, mga kapatid? Kasi kada buwan, mga kapatid, merong papasok doon sa templo na dalawang angkan na maglilingkod. 24. Kasi sa isang taon, di ba, meron lang 12 months. 12 months sa isang taon, di ba? So ibig sabihin, mga kapatid, na sa isang buwan, merong dalawang pangkat na maglilingkod doon. May schedule, no? May schedule sa isang buwan na dalawang pangkat para patuloy na nagagamit na ma-maximize yung 24 na pangkat ng mga Levita. Nakuha po ba natin? So, ibig sabihin dito, sabi dito, pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angkan ni Eleazar at Itamar ay may mga tagapangasiwa sa loob ng dakong banal at ang mga tagapangunan ng pagsamba. Ayan. So, ito na yung mga pagkakasunod-sunod daw ng mga pangkat sa 24 mga kapatid. So ano yon? Sa palabunutan, si Zehoriab, si Zedaias, si Harim, si Seorim, si Malakias, si Mijamin, si Hakos, si Abihas. So si Abihas, mga kapatid, pang ilan doon sa pangkat na yon? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pang-walo. Kung titingnan natin, mga kapatid, na ah, kung sa isang buwan merong dalawang pangkat na maglilingkod kada buwan, mga kapatid, no? So ibig sabihin, kailan ba tayo nagsisimula ng buwan natin? March, Marso, di ba? So sa Marso, mga kapatid, ah sabihin na natin na March, April kasi yung isang buwan natin eh, 'di ba? March, April papatak yung isang buwan natin kasi March ano ba tayo nagsimula? March 22 yata tayo ngayong year. Yung ano natin, 'di ba? Yung New Year natin. March 22. Eh sa isang buwan may 30 days, 'di ba? So ibig sabihin, papatak na yung isang buong buwan, kasakupin niya yung March tsaka April. Nakuha natin. March tsaka April. So sa isang buwan, mga kapatid, is yung unang pangkat si Jeriab tsaka si Jedaias. Sabihin na natin March, April 'yon. Tapos yung April, May, etong si Harim tsaka si Sejurim. So May, June,
si Malakyas tsaka si Mijamin, May June. Sa June tsaka July, eto namang si Hakos tsaka si Abihas. So kung dito, kung babalikan natin yung Lucas 1, noong panahon ni Herodes, hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ng Abiyas na ang pangalan ay Zacarias, no? Ayan. So dito, mga kapatid, isang araw na nanunungkulan ang pangkat na kabinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. So dito, mga kapatid, yung panahon na ni Zacarias na maglingkod sa templo, no, is tsaka nagpakita yung angel. So kailan yon? June, July. June, July, di ba? June, July yung time niya na maglilingkod doon sa templo. Nakuha natin. Ngayon, kailan ba, ah, so kung June, July, kailan ba pumunta si Elizabeth kay Maria para dalawin? Ika-anim na buwan, no? Nagpagdadalang tao. Tsaka naman nabuntis si Maria. So 6 months. So kung bibilang ka ng 6 months from June, July, ano yan? June, July, August, September, October, November, December. So pa lang, December pa lang, or sabihin natin December, January. Kasi syempre, yung tawag doon, yung months, di ba? Naglalaktaw eh. Kasi sasakop yun sa 2 buwan. So by December, January, doon pa lang, nabuntis si si Maria. Kasi 6 months yung pagitan nila eh. Nakuha natin. 6 months yung pagitan nila eh. So ang tanong, ilang buwan ba pinagbubuntis ang isang bata, baby? 9 months. So kung sabihin na natin December, January, nabuntis si Maria. According dun sa mga pinaral natin yung mga ebidensya, no? From Abias, yung schedule ni Abias, tapos yung time na dinalaw ng angel si Zacharias at nagbuntis si Elizabeth, ika-anim na buwan nun, December, January. Bibilang lang tayo ng 9 months. Yun na yung kapanganakan ni Yahusha. Gusto niyo bilangin? Bilangin natin, no? January, February. Di ba? February, March. February, March yung unang buwan. Hindi. Unang buwan? January, February. March, April. June, July. August, September. Di ba? Hindi. Wait lang. Parang magulo. Tama, di ba? January, February, March, April, May, June, July, August, September, no? Pero kasi nag-a-adjust eh, no? December, January, di ba? So pwedeng December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, no? So sa mga September, no? September, October. September, October, according sa computation natin, mga kapatid, no? Diyan naman yung kapanganakan ni Yahushua. Yan. So ano ba yung mga nagaganap sa September, October? Ang mga nagaganap lang naman dyan, Feast of the Trumpet, di ba? Atonement at Feast of Tabernacle. Nakuha po ba natin? No? So yun yung last na evidence natin, mga kapatid. According dun ah, sa mga ebidensya kita natin na October talaga pinanganak si Yahushua of fall feast, no? At syempre, hindi natin alam kung kailan sa fall. So, masusuportahan naman yun ng mga binasa natin kanina. Di ba? Yung census, yung sapsaban, yung mga tao, punong-puno doon, kaya sa sapsaban sila. Di ba? At yung kapistahan, yung meaning ng tabernacle. So, yun ang ating pinaninindigan dito sa gawain natin. Kaya tayo na-excite pagka Feast of Tabernacle eh. Kasi we know na sa ganitong kapistahan, nagugunita natin yung kapanganakan ng Panginoon. Ano ba yung meaning ng Feast of Tabernacle? Ang meaning nito, mga kapatid, is yung gaganapin ng ating Panginoong Yahushua sa hinaharap. Alin?
doon sa bagong langit at sa bagong lupa. Basahin natin yung Pahayag 21 verse 1 to 3. Sabi dito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa at wala na rin ang dagat. Nakita ko ang lungsod, ang bagong Jerusalem. Banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng kinakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Sabi dito, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. So ito yung magaganap, no? Yung meaning ng tabernacle. Makakasama natin ng Diyos doon sa bagong Jerusalem. Ayan. So mahalaga yan, mga kapatid. At ito ay pag-asa sa atin, mga kapatid. Dahil dito sa lupa, pansamantala lang yung ating buhay dito eh. Lahat tayo namamatay, no? Lahat tayo namamatay. Pero hindi lahat tayo mamamatay dahil pagbabalik ni Yahushua, lahat tayo magbabago. Kung hindi natin abutan yung kamatayan, kuha natin. Sabi dito sa sa unang Pedro, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig. So tayo yung mga dayuhan dito. Hindi tayo taga dito. Yung ating yung ating pagkakakilanlan, hindi dito sa lupa. Hindi dito sa sanlibutan, no? Sa lupa pa din tayo kasi doon yung bagong Jerusalem eh. Doon sa bagong Jerusalem, doon talaga tayo nakatira. At yung mga tahanan natin doon ay inihanda na ng ating Panginoon. Sabi dito, talikuran na ninyo ang pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit naparatangan nila tayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ayan. So tayo, habang nandito tayo sa sa lupa, is mamuhay tayo ng nararapat according sa will ng ating. Dahil pansamantala lamang ito at ang ating pinagtutuunan ng goal natin is yung makasama ang ating Diyos dito sa Revelation 21 sa bagong Jerusalem. Manirahan tayo kasama niya at ang ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid. So yun ang sukot. At tayo ngayon, sa buong na to, kung merong kakain pa, kung meron pang, kami kakain pa lang, no? Kasi yung mga in-invite namin, darating pa lang din, ay sama-sama tayong makisaya at syempre makibahagi sa gawain na to. So tayo ay manalangin, hallelujah. Amin Ama, salamat po sa gabing ito na kami ay ah, naunawaan ang ibig sabihin ng feast na ito na sumisimbolo ah, sa aming paninirahan sa bagong Jerusalem kasama po ang aming Panginoon. Salamat po, Aba, at binigyan mo kami ng ganitong kaunawaan at turuan mo kami pahalagahan ito at ma-excite sa mga gawain tulad ng ganito, Ama. At ganoon na rin, Ama, sa aming pagdiriwang din ay naunawaan din namin na ito ay panahon ng kasiyahan sapagkat ipinanganak ang aming Panginoong Yahushua sa ganitong panahon. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo at sa lahat ng mga bagay, Ama. Alam namin na sa mahahalagang mga pagkakataon, gumagawa ka ng mga bagay-bagay. Aming Panginoong Yahushua ay ginanap itong mga bagay na ito patungkol sa kapistahan at lahat ng ito ay tuturo sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang paghahandog, sa pagsusugo ng banal na espiritu, sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang pagtutubos at sa kanyang paninirahan kasama namin. Kaya salamat po. At ito ang mga bagay na ito, Ama, tanim mo sa aming mga puso at isip at hayaan mo nga na mag-enjoy kami ng buong isang linggo. Enjoy namin itong gawain na ito, Ama. At busugin mo kami ng iyong mga pagpapala, Ama, gaya ng sa iyong salita. Kiniklaim na namin ito. Hallelujah. Salamat po, Ama. Palayan mo at ingatan ng bawat isa. Pag-apuyin mo ang mga pananampalataya ng bawat isa. Bigyan mo nga po ng kagalakan, kapanatagan, kapayapaan, pag-ibig, kabanalan, pagpuso natin. Salamat po.
Tuloy ka namin sinasambahan namin na Mass, pangalan at pagpapushi. Amen. Okay. Binabalik ko na po sa ating host.